sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units. Iginagalang ng tinaguriang Young Guns ng House of Representatives ang karapatan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na maghain ng panukalang batas sa Kamara. Kahapon ang i-file ni Congressman Duterte ang House Bill No. 10744 na naglalayong amyendahan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at gawing mandatory ang pagsasailalim sa random drug testing ng mga naihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Sakop ng panukala ang presidente ng bansa at iminumungkahing gawin ito tuwing ika-6 na buwan sa pamamagitan ng hair follicle drug test at urine drug test. Kasama rin dito ang mga aplikante sa driver's license. Nakasaad din sa panukala ang pag-institutionalize sa voluntary random drug testing sa mga kakandidato 70 araw bago ang halalan. Pahayag ng mga kongresista, hindi dapat personal na agenda at politika ang layunin ng isang mambabatas sa pagsusulong ng isang panukalang batas. We hope na lang to see that there should be less amounts of personal agendas in the filing of bills and more towards the vision of a better country. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng suporta ang ilang kongresista kaugnay ng panukalang drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na't dapat matiyak na malinaw ang pag-iisip ng mga namumuno sa pamahalaan. Should we see in the committee that it passes that, I see nothing wrong with the bill and we will definitely support it. In fact, perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na. Suportahan ko pa. Gusto niya co-author pa ako. I mean, wala namang masama sa gusto ni Congressman Duterte. Kailangan lang sa sarili niya ay maipagtanggol niya yung panukalang batas na ito at kung bakit niya ito gusto. Kasi bago pa po kami makasuporta, kailangan dumaan muna sa komite. Samantala, questionable naman para sa isang makabayang Black Solon ang timing ng paghahain ng panukala. Yan lagi yung mga distractions nila eh. Kapag naiipit sila, lalo na nandyan ang ICC para tumulong sa Pilipinas para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay, distractions nila to. O hindi man yung red tagging ay pag-hype up na naman ng kanilang hindi umuobra na approach dun sa drug problem. Sa ilalim ng panukala ni Congressman Duterte, sino mang mapatunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga ay papatawan ng kasong administratibo at posibleng masuspindi o mapatalsik sa pwesto. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.